Update na balita ngayong tanghali. Na may kaugnayan ukol sa buwis, agrikultura at edukasyon. Ganap ng batas matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panukalang budget para sa taong 2025, posibleng lagdaan ng Pangulo sa December 25. Ilang kongresista sa hanay na majority bloc itinangging may lumapit na para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huling pagdinig ng House panel sa confidential funds ni VP Sara isinasagawa ngayong araw. Mahigpit na police visibility ipinag-utos na ng pamunuan ng Philippine National Police para sa seguridad ngayong holiday season. At dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 9, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ganap ng batas ang mga panukalang amyenda sa agricultural tariffication, VAT refund for non-resident tourists at basic education, mental health, and well-being promotion matapos nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kanina. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga mahalagang nilalaman ng tatlong bagong batas na pinirmahan ng Pangulo? Yes, Ella, sa ilalim ng inamyendahang Rice Tarification Law, mas palalawigin itong implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang taon 2031 at itataas ang pondo nito sa 30 billion pesos kada taon mula sa 10 billion. Ang dagdag na pondo ay susuporta sa mga prioridad na proyekto sa agriculture sector tulad ng training at extension services. Financial assistance sa mga rice farmer na nagbubungkal ng lupa ng hanggang 2 hektaryang lupa. Pinalawak na rice credit assistance, composting facilities sa biodegradable waste, pest at disease management, soil health improvement, farm support programs sa contract farming at pagtatayo ng mga solar-powered irrigation system. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bagong batas na ito ay magpapalakas sa regulatory functions ng Department of Agriculture kung saan mahigpit na babantayan ang rice industry systems at mga pulisiya nito para matiyak na naaayon sa quality standards at regulations ang mga ibinabagsak na bigas sa merkado. In cases of sudden rice shortages or price hikes, the DA will now be empowered to take the necessary actions to stabilize the market. This will help ensure that the price of rice remains affordable and accessible to every Filipino. Nilagdaan na rin ni PBBM upang maging ganap na batas ang refund ng value-added tax o VAT para sa non-resident tourist. Layo ng bagong batas na ito na makahikayat na mas maraming non-resident tourists sa pamamagitan ng pagbibigay ng VAT refund system sa binibili nilang lokal na produkto. Ganap na rin batas ang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Sa pamamagitan nito, itatatag ang care center sa kada public basic education school na pamumunuan ng school counselor, katulong ang School Counselor Associates na magbibigay ng counseling at stress management workshop at programa na makatutulong upang mabawasan ang stigma sa mental health ng basic education learners, teaching at non-teaching personnel sa public at private schools. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa Malacanang. Posibleng lagdaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 6.352 trillion pesos national budget para sa 2025 bago mag-December 25. Ito ang ipinahayag ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza sa isang panayam. Ayon kay Mendoza, inaasahang kasama ito sa agenda ng Pangulo bago mag-holiday. Ihahain sa Kamara ngayon Linggo ang panukalang reforma sa paggamit at alokasyon
ng confidential funds batay sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Samantala, tatapusin na ng House panel ang pagdinig kaugnay ng paggastos ng confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education mula 2022 hanggang 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Isusulong ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang panukalang reforma sa paggamit at alokasyon ng confidential funds. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Target ihain ng panukalang batas ngayong linggo. Ayon kay House Committee Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa rekomendasyon nila ay pag-usisa ng maigi sa confidential fund ng isang ahensya kung nabigyan ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA ang paggamit. Batay sa COA, tumutukoy ang disallowance sa disapproval sa audit ng isang transaksyon, kabuuan man o bahagi nito. Dagdag pa ni Congressman Chua, dapat limitado lamang ang mga ahensya o departamento na binibigyan ng confidential fund. Hindi anya dapat mabigyan ang mga ahensyang walang kinalaman sa intelligence gathering, national security at peace and order. Araw ng Lunes, December 8, nakatakda ng tapusin ng House Committee on Good Government ang pagdinig sa paggastos ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sa gitna ito ng inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Duterte. Sa investigasyon ng House Committee, kwestiyon ang mga hinihinalang peking acknowledgement receipts, disbursements sa hindi otorisadong individual at paggastos ng confidential funds sa safe houses at youth leadership summits. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng House Quadruple Committee o Quadcom na maglabas ng progress report kaugnay ng iniimbestigahang extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ipipresenta ang ulat sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang holiday recess sa December 21. Kasunod ito ng 12 pagdinig ng Quadcom mula buwan ng Agosto. Ayon kay Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barbers, layo ng ulat na maaksyonan na kaagad ang mga issue. Kabilang narito ang hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisama sa priority legislative agenda ng administrasyon ang legislative measures na inihain ng Quadcom kaugnay ng isinasagawa nila ang investigasyon. Itinanggi ng ilang miyembro ng majority bloc sa Kamara na may lumapit na sa kanila para hingin ang suporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, isinasagawa ngayong araw ang huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang update kay Rosalie Coz live. Rosalie, hindi ba naipadala na ng Makabayan Bloc lawmakers ang kopya ng impeachment complaint nila sa kanilang mga kapwa-kongresista? Gaya ng pahayag ng Makabayan Bloc lawmakers na ipadala na nila yung kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa group chat ng mga kongresista doon pang nakalipas na Biyernes. Subalit ayon sa ilang miyembro ng majority bloc dito sa Kamara ay wala pa silang natatanggap na kopya ng impeachment complaint ng Makabayan Bloc at hindi pa rin nila ito nababasa. Wala rin silang impormasyon kaugnay ng ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain dito sa Kamara ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga miyembro ng majority bloc ng Kamara. Kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint, and I have to discuss this, and I will definitely should be invited. Will attend the Committee on Justice. So let's see what are the merits, the case, what are the evidences presented. So I do not want to preempt right now. Pag-aaralan ko muna kung paano nila nilatag
yung complaint. Wala pa po akong natatanggap. Wala pa rin akong knowledge about the third complaint. So babasahin ko muna, tsaka kahit yung pangatlo kung meron man, basahin ko rin kung talagang meron siyang ground para ma-impeach. Batay kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng may panibagong impeachment complaint na ihain ngayong linggo o mga kongresistang mag-e-endorso ng naihain ng reklamong impeachment. Samantala, ngayong araw ay isinasagawa yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagsimula ang hearing ng House panels noong Agosto kung saan nasilip ang questionableng resibo at disbursements ng pondo sa safety houses at youth summits. Ayon kay Representative Chua, tumugon na ang Philippine Statistics Authority o PSA sa request nila kaugnay ng pagtukoy sa pagkakilanlan ng nasa 677 na pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts para sa utilization ng confidential funds ng DepEd. Ayon sa PSA, out of 677 individuals, 405 ang walang birth certificate, walang records sa birth o non-existent. Batay pa sa House Panel Chairperson sa susunod na taon, posibleng magsagawa sila ng muling pagdinig ng komite kaugnay naman ng iba pang issue ng budget ng DepEd nang ang Vice-Presidente pa ang kalihim ng kagawaran. Gaya ng hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa kinauukulang recipients. Sa ngayon itong nagaganap na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay parang meeting ng mga membro ng House panel kung saan iniisa-isa nila yung kanilang mga natuklasan sa mga nakalipas na pagdinig ng House panel magmula pa nung buwan ng Agosto kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Tinawag na fake news ni House Speaker Martin Romualdez ang kumalat na balita noong weekend kung saan sinasabing na ospital siya dahil sa stroke. Sa isang panayam, nilinaw ng House Speaker na walang katotohanan ang nasabing balita at siniguro na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kalusugan. Duda ng opisyal, maaaring galing umano sa mga kritiko ng Kamara ang nasabing chismis at muling nagbabala sa publiko na mag-ingat sa fake news. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC na gawin ang ballot phase o ang disenyo na gagamitin balota para sa gaganaping eleksyon sa 2025. Samantala, nagpaalala rin ang komisyon na mayroon na lamang 4 na araw na nalalabi para sa pagpaparehistro ng gagamiting social media sa pangangampanya ng mga kakandidato sa darating na halalan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, kailan uumpisahan ng COMELEC itong ballot phase? Magandang umaga, Ella. Inaasahang sisimulan ito ng Commission on Elections ngayong linggo. At inaasahan din na mahigit 1,600 na ballot phase o template ang gagawin para sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ang ballot phase o itsura ng mga balota ay magkakaiba sa bawat bayan at lungsod. Mayroong 149 cities o siyudad sa buong bansa at 1,493 naman na mga bayan at bawat isa rito ay may kanya-kanyang ballot phase na gagawin. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa linggong ito ay magsisimula na sila sa gagawing ballot phase para sa mga gagamiting official ballots naman sa halalan. Anya, hindi madali ito dahil sa dami ng mga ballot phases na gagawin. Ang pagkakaroon ng ballot phases ay bilang paghahanda para sa pag-iimprenta ng mga balota sa katapusan nitong buwan ng Disyembre. Samantala hanggang sa Biyernes na lamang, December 13, ang pagpaparehistro ng mga social media na gagamitin para sa pangangampanya. Sa datos ng COMELEC, as of December 7, nasa 4,646 na mga ang nag-apply para mai-rehistro ang kanilang SOCMED. 27 rito ang tumakbo sa pagka-senador, 4,500 naman sa mga local aspirant o tumakbo mula gobernador hanggang sangguniang bayan members at 190 naman ang party list, organization at coalition. Paalala ng COMELEC, seryoso sila sa kanilang layunin na mairehistro ang social media kasama na ang paglaban sa fake news tuwing eleksyon. Ang isang social media na hindi rehistrado sa komisyon ay hindi magagamit sa pangangampanya
para sa 2025 elections. Yan na ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento live na nagulat mula sa Manila. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na isang patibong ng China sa Pilipinas ang inihain nilang statement on the baseline of the territorial sea noong nakaraang linggo sa United Nations. Inikayat din ng dating Supreme Court Associate ang pamahalaan na maghain ng protesta laban sa hakbang na ito ng China. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hinikayat ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na magsampa ng protesta laban sa China sa kanilang inihain na statement on the baseline of the territorial sea sa United Nations noong isang linggo, kung saan inaangkin nila ang Scarborough Shoal bilang bahagi umano ng kanilang territorial water. What we should do is to file a protest that China has no territorial sovereignty over Scarborough Shoal because Scarborough Shoal belonged to the Philippines in 1734. It's reiterated in the 1808 and 1875 pacts. Ayon kay Justice Carpio, hindi na kailangang madelay ng matagalang pagsasampa ng protesta ng Pilipinas laban sa China. We cannot delay this anymore because China has already raised the issue impliedly by finding that their state baselines in Scarborough Shoal of 2 days ago, and also they have been swarming on the territorial sea of Pag-asa. We have to protest that. Naniniwala si Justice Carpio na patibong ng China sa Pilipinas ang kanilang inihaing straight baseline. Aniya, gusto ng China na itulak ang Pilipinas na tutulan ang straight baseline na ito. At kapag tumutol ang Pilipinas at sinabing dapat gumawa ang China ng normal na baseline, para na ring tinanggap ng bansa na China ang may territorial sovereignty sa Scarborough Shoal. We attack only the baselines. We don't question the territorial sovereignty of China. Then we lose. We will be likely accepting that China has territorial sovereignty over Scarborough Shoal. Dagdag ni Carpio, hindi mananalo ang Pilipinas sa China kung magkakaiba ang ating naratibo o batayan ng pag-claim natin sa ating teritoryo. Aniya, kailangang upuan ito ng pamahalaan, pribadong sektor, akadema at iba pang sektor na maaaring makatulong upang magkaroon ng isang malakas na naratibo laban sa claim ng China. As far as the maritime dispute is concerned, we have a perfect score. We've won that landmark ruling. We correctly based it on UNCLOS, on international law, so we have that award. But on the territorial dispute, we don't have common narrative that's anchored on international law. So my appeal tonight is we let us sit down and agree what is our common narrative on the territorial dispute. When do we start our claim? 1734, 1956, 1978, or we are still looking for that thing? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineport na kaninang umaga pauwi ng Japan ang isang puganteng Japanese na nambibiktima ng matatanda sa Japan. Kinilala ang suspect na si Sasaki Yohei, 36 na taong gulang. Ayon sa Japanese authority, ang suspect ay may warrant of arrest dahil sa panluloko sa isang matanda sa isang nursing aid kung saan nagtatrabaho si Yohei bilang staff na mag-invest ng 3 milyong yen sa isang peking kontrata. Hinihinalang miyembro din ito ng Cambodia-based telecom fraud syndicate na sinasabing sangkot sa kidnapping, illegal detention, extortion at fraud o panloloko. Nahuli ng mga otoridad si Yohei sa kahabaan ng Mercury Street sa Bahay Toro, Quezon City noong October 1. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Joel Anthony Viado, ang pagpapadeport sa suspect ay isang patunay sa matibay na posisyon ng Pilipinas na labanan ang mga iligal na dayuhan na pumapasok sa bansa para magtago at makaiwas sa pag-aresto sa kanilang bansa.
Positibo ang Department of Justice o DOJ na makakauwi sa bansa si Mary Jane Veloso bago matapos ang taong ito. Nasa Indonesia ang DOJ team nitong Biyernes para pag-uusapan ng ang pag-uwi ni Veloso. Narito ang report ni Dante Amento. Nilagdaanan itong nakaraang Biyernes ng Indonesian government at Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Justice ang mga kasunduan para sa opisyal na paglilipat kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, pagdating sa nilalaman ng kasunduan ay hihintayin anya na ang Pangulo na ang magsabi nito. Dagdag pa ng DOJ ang pinal na pag-uusap sa pag-uwi ni Veloso ay nitong nakaraang weekend. Sinabi rin ni Secretary Crispin Rimulya sa kabila ng mga pagkaantala, makakapiling na rin ni Mary Jane ang kanyang pamilya sa buwang ito. Ang Philippine Embassy at Indonesian Corrections anya ang mag-aayos ng detalye sa paglipat kay Veloso. Nakahanda na rin anya ang Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation o NBI sa paglipat kay Veloso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fully operational na ang centralized hub para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS sa loob ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Samantala, inanunsyo rin ng New NAIA Infrastructure Corporation na mayroon ng sariling koneksyon ng kuryente ang NAIA. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Matapos ang soft launch noong December 5, kahapon December 8, binuksan na ang bagong centralized hub para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Matatagpuan ito sa multi-level parking ng terminal. May sukat na 6,000 square meters, 401 na parking slots, 18 loading bays, at dedicated lanes para sa mga TNVS. Ayon sa private operator ng NAIA na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, layo nito na mabawasan ang congestion sa terminal, gayon din ang traffic at maging mas maayos ang passenger experience ng mga pasahero. Sa ngayon, ang Grab Philippines ang unang ride-hailing company na nag-ooperate sa centralized hub. Pero ayon sa NNIC, simula bukas December 10, inaasahang magkakaroon din ng operasyon ang Joyride at susunod naman ang angkas mula sa kanilang four-wheeled ride-hailing system na Angkars. Ayon sa NNIC, bahagi ito ng mga hakbang para gawing world-class ang main international gateway ng bansa. Sakto na rin anila ang paglulunsad ng centralized hub sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa papalapit na holiday season. Samantala, inanunsyo rin ng NNIC na mayroon ng sariling koneksyon ng kuryente ang NAIA. Nakipagtulungan sila sa Meralco upang ikonekta ang Terminal 1, 2 at 4 para magkaroon ng iisang power circuit sa pamamagitan ng konstruksyon ng express feeder. Dati nila ay nakikihati ang NAIA sa nasa 4,000 na residential at commercial users sa Pasay City. Sa pamamagitan nito, mababawasan na ang tsansa ng mga power outages sa airport. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatatawag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga truck operators at motorcycle taxi riders kasunod ng mga naitatalang aksidente sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, kailangang pag-uusapan ang road safety sa mga stakeholder upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Mula sa Maynila, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ano ang plano ng MMDA sa mga truck operators at motorcycle taxi companies? Ella, ayon kay Attorney Victor Nunez, ang head ng Traffic Discipline Office ng MMDA, sa Webes, December 12, ay pupulungin nila yung mga truckers at mga motorcycle taxi companies. Sa ngayon, papadalhan na sila ng mga sulat para nga imbitahan. Gayon din yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas trapiko.
Kaugnay ito nung sunod-sunod na mga naging aksidente kamakailan na kinasangputan ng mga truck sa Quezon City sa C5 at sa Parañaque City na ikinasawi ng ilang individual. Gayon din yung mga motorcycle taxi na nai-involve sa mga aksidente. Ayon sa MMDA, layon nito na talakayin sa mga stakeholder ang road safety upang maiwasan ang mga aksidente. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi katanggap-tanggap ang dahilan na nawalan ng preno ang mga truck. Dapat anya ay tinitiyak ng mga truckers na nasa tamang kondisyon ang kanilang mga truck, gayon din ang mga driver. Isa niya sa posibleng dahilan ng pagkawala ng preno ay dahil sa overloading o kaya naman ay human error sa mga driver na dapat ay tinitignan ng mga truckers. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez, live na nagulat mula sa Manila. Abiso po sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, December 10. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 50 sentimos ang kada litro ng diesel at rollback rin ng 75 sentimos sa presyo ng kerosene. Abang tataas naman ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Pinagbigyan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hiling ng grupo ng provincial buses na dumaan sa EDSA ngayong holiday season. Ito ay para mapabilis ang kanilang biyahe at makapagsakay ng mas maraming pasahero. Sa pulong ng ahensya at mga kinatawan ng provincial bus na nasa EDSA kasama si MMDA Chairman Romando Artes, papayagan ng mga provincial bus sa EDSA simula December 20 hanggang December 25 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, mula naman December 26 hanggang January 2 ng susunod na taon ay papayagan silang magbiyahe sa loob ng 24 na oras. Nilinaw naman ni MMDA na lahat ng provincial bus o galing sa North ay hanggang Cubao, Quezon City lang. Ang mga galing naman sa South ay dapat na hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Pasay City lamang. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga ground commander na paigtingin ang police visibility ngayong holiday season. Layo nito na protektahan ang publiko laban sa posibleng pananamantala ng mga masasamang loob. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, paano yung ipatutupad ng PNP tungkol dito sa paghihigpit ng seguridad ngayong holiday season? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inatasan nga ng pamunuan ng pambansang pulisya ang lahat ng mga regional directors na magpatupad ng mahigpit na seguridad sa holiday season. Partikular na pinababantayan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga pamilihan, malls, tiyangge, mga pasyalan, transportation hubs, at mga lugar na madalas na masikip ang daloy ng mga sasakyan. Sinabi ni General Marbil na layo nito na protektahan ang mga mamamayan sa posibleng pananamantala ng mga masasamang loob sa ganitong panahon. Pinag-iingat din ng PNP ang publiko sa mga online scam, lalo na sa mga nag-book ng mga hotel accommodations online sa mga hindi naman kilalang travel agency. Kaya naman inatasan din ng pamunuan ng PNP ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang information dissemination laban sa mga ganitong uri ng scams, maging ang mga basta pagkiklik sa mga link. Kasama din sa babantayan ng PNP ay ikinakasang rally ng INC bilang suporta sa pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng PNP Aga na nasa 40,000 pulis ang kanilang ipapakalat para sa seguridad ng paparating na holiday season. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Iginiit ng health reform advocate na si Dr. Anthony Liacion ang pagsasanib puwersa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Development Bank of the Philippines sa Tingog Party List ay labag sa batas. Nauna nang pumirma sa isang Memorandum of Agreement ang PhilHealth,
DBP at Tingog Party List na layong tugunan ang kakulangan ng healthcare infrastructure sa mga rural area. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mia Alonzo live. Mia, ano ba ang detalye sa issue ng MOA signing ng PhilHealth at Tingog Party List? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Nanindigan si Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon na illegal ang isinasagawang Memorandum of Agreement ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Binigyang diin ni Dr. Liachon na hindi dapat nagkaroon ng partisipasyon ng isang party list group sa naturang kasunduan. Ayon naman kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., layunin ng Memorandum of Agreement signing na tugunan ang kakulangan ng PhilHealth care infrastructure sa mga rural areas sa pamamagitan ng Maalaga Republika Rural Health Development Program. Sa ilalim ng programa, maaaring mangutang sa Development Bank of the Philippines ang mga local government units upang pondohan ang pagpapatayo ng kanilang healthcare facility. Kinwestiyon ni Dr. Liachon ang papel ng Tingog Party List sa naturang kasunduan at sinabing hindi nararapat na magkaroon ng involvement ang miyembro ng legislatura sa budget execution nito. Dagdag pa ni Liachon, DILG ang dapat kasama at hindi miyembro ng Kongreso. Sa pinakahuling pahayag naman ng Tingog Party List, sinabi nito na maling akusasyon ang ipinupukol sa kanila. Nilinaw nito na Development Bank of the Philippines ang magbibigay ng access sa hospital loan programs ng LGUs na nakaayon sa mahigpit na patakaran at regulasyon. Binigyan diin naman ito na walang mangyayaring pagtatransfer ng funds sa Tingog Party List. Dagdag nito, ang loan arrangement ay sa pagitan lamang ng LGUs at DBP. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo live na nagulat mula sa Caloocan City. Problema sa ilang probinsya ang pagkakaroon ng madalas na power outage o kawalan ng kuryente, lalo na kapag masyadong mainit o kaya ay masama ang lagay ng panahon. Kaugnay nito, plano ng Manila Electric Company o Meralco na makipagtulungan sa ilang electric cooperatives sa bansa upang matugunan ang suliraning ito. Mula sa Mandaluyong City, alamin natin ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung detalye nitong plano ng Meralco at anong probinsya raw yung uunahin nila? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Plano ng Meralco na magkaroon ng joint venture sa pagitan ng mga electric cooperatives sa iba't ibang lugar sa bansa upang matugunan ang kanilang problema pagdating sa power outages dito sa mga ilang probinsya sa ating bansa. Uunahin ng Meralco ang probinsya ng Batangas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Batangas 2 Electric Cooperative. Sa ilalim ng joint venture, magpo-focus ang Meralco sa distribusyon ng iba't ibang electrical utilities at pag-upgrade ng skills ng mga tauhan ng electric cooperatives. Ito ay isang long-term at sustainable plan kung saan magbibigay ng suporta ang Meralco sa mga electric cooperatives sa pamamagitan ng pagbubuo ng mas maraming substations sa pinagkukunan ng kuryente. Ayon kay Meralco Senior Vice President Chief External and Government Affairs Officer Arnel Casanova, layon ng inisyatibong ito na makapagbigay ng mas reliable at mas murang kuryente para sa mga consumer kahit pa sa gitna ng banta ng climate change. Mahihikayat rin ng business owners na magtayo ng mga negosyo sa mga probinsya kung matitiyak na steady ang supply ng kuryente sa mga lugar na ito. Aniya, kung papayag ang mga electric cooperatives sa isasagawang venture, ay malilipat mula sa pagiging non-stock ang mga ito at magiging stock corporation kung saan kikita na rin ang mga miyembro ng kooperatiba. Aga, bahagi ng isasagawang joint venture sa pagitan ng Meralco at electric cooperatives ang plano ng electrical company na nation building upang lalo pang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inilunsad ngayong araw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang mga source book na naglalaman ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga kalamidad na nararanasan sa ating bansa.
Mula sa Quezon City, may report si Benedict Samson live. Benedict, ano ba ang kahalagahan niyang inilunsad na Danes Project ng PHIVOLTS? Magandang tanghali, Ella. Base ito sa naging kwento ng karanasan ng ating mga kababayan na nakaranas ng lindol, tsunami at pagputok ng bulkan na siya namang gagamitin lalo na sa disaster preparedness ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mas mauunawaan at maipapaliwanag sa ating mga kababayan kung mismong galing sa lokal na lengguwahe kumpara sa technical term na ginagamit ng ahensya. Nilahukan ito ng mga representante ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa bansa gaya ng Office of the Civil Defense, Municipal at City DRRMO at Local Government Units. Ang mga naturang libro ay na pinasinayanan ngayong araw ay nakasulat sa Tagalog at Kapampangan upang mas maintindihan ng ating mga kababayan na nakapagsalita lamang ng kanilang lokal na pananalita. And the purpose really is to integrate the local knowledge into risk communication strategies. Kung ano po yung mga kaalaman ng ating pong mga kababayan base sa experience nila, yun po ang magiging basihan ng atin pong materials sa tulong din po ng mga scientific concepts na ginagamit natin. Kabilang nga rito ang nangyaring Luzon earthquake noong taong 1990 at pagputok ng Blusan, Hipok-Hipok, Canlaon, Mayon, Pinatubo at Taal Volcano. Bukod rito, mabibigyan din ng ideya ang NASA Disaster Risk Reduction and Management, lalo na sa kanilang paghahanda na kanilang ginagawa bago ang isang sakuna. Ayon pa sa PHIVOLCS, noong nakaraang buwan ay nailunsad na nila ang mga libro na nakasulat sa Hiligaynon at Cebuano. Yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Daan-daang piraso ng tinistis na nara ang natuklasan ng Cagayan Anti-Illegal Logging Task Force sa bayan ng Bagao, Cagayan. Hinala ng mga otoridad, produkto ang mga ito ng illegal logging sa lugar. Ang detalye, alamin natin mula kay Grace Doctolero live. Grace, may aksyon na ba ang pamahalaan hinggil sa nadiskubring mga nara? Yes, Aga, magandang tanghali. Isinailalim na nga sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga nadiskobring kahoy o tabla ng nara upang matukoy ang kabuang halaga ng mga ito. Mahigpit ang direktiba ng pamunuan ng Provincial Natural Resources and Environment Office ng Cagayan sa mga miyembro ng Anti-Illegal Logging Task Force na mas paigtingin pa ang pagruronda sa mga kabundukan upang mahuli ang mga individual na dapat managot sa pagtotroso lalo na ng nara. Kabuang 28 malalaking tabla ng nara ang nadatnan ng mga otoridad sa mabundok na bahagi ng barangay C. Versosa sa Bagao, Cagayan. Ang mga na-recover na pinutol na nara ay inimbak umano sa naturang lugar at inabandona. Kaugnay rito, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko sa mga kasong kakaharapin ng sino mang mahuhuli sa iligal na pamumutol ng mga punong kahoy at pagsira sa kapaligiran. Aga, paalala ng Penro, ipinagbabawal ng batas ang pagputol ng anumang uri ng punong kahoy kung walang kaukulang permiso sa pamahalaan kahit pa ito ay nasa sarili mong bakuran. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea sa mga Pilipino sa nasabing bansa na umiwas sa pakikilahok sa mga protesta o anumang pampublikong demonstrasyon. Sa anunsyo ng Embahada, ipinaliwanag nito na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng South Korea ang mga dayuhan na makibahagi sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Babala ng Embahada, ang paglabag sa naturang patakaran ay mangangahulugan ng parusa sa ilalim ng Article 17 ng Immigration Control Act ng South Korea. Pinapayuhan ang lahat ng mga Pilipino na sumunod sa mga otoridad upang maiwasan ang anumang problema sa kanilang pananatili sa South Korea. Umalis si Bashar al-Assad sa Syria kasama ang kanyang pamilya matapos pagkalooban ng Russia ng asylum.
Kinumpirma ng Kremlin na ligtas na silang nakarating sa Moscow kasabay ng utos ni Assad para sa mapayapang paglilipat ng kapangyarihan sa kanyang bansa. Napagkasunduan ng Syria at Russia ang pagtiyak sa seguridad ng mga base militar ng Russia kabilang ang Humaymim Air Base at Tartus Naval Facility. Tinukoy ang kasunduang ito bilang mahalaga sa pagpapanatili ng impluwensya ng Russia sa rehiyon. Nanawagan ang Russia sa lahat ng partido sa Syria na umiwas sa karahasan at magkaisa sa ilalim ng United Nations para sa mapayapang solusyon. Patuloy ang pakikipag-ugnay nito sa mga lider ng oposisyon upang maayos ang sitwasyon sa bansa. Binabalaan ng mga taong may ADHD sa New Zealand na suriin ang paggamit ng kanilang gamot dahil sa global shortage ng antipsychotic medications. Nagpaalala rin si ADHD New Zealand spokesperson Darren Bull na iwasang magbahagi ng gamot at gawing mas efficient ang paggamit nito. Anya, kailangang alamin ng mga pasyente kung kailan nila lubos na kinakailangan ng gamot upang mapahaba ang supply. Tinataya na may 250,000 individual lang ang apektado ng ADHD sa New Zealand, ngunit halos 20% lamang sa kanila ang tumatanggap ng medikasyon. Hinimok ni Bull ang mga pasyente na kumonsulta sa doktor para sa alternatibo. Payo rin niya na subukan ang non-medical options tulad ng ADHD coaching, support groups, therapy, diet changes, acupuncture at brain gym. Inaasahan na ang kakulangan sa ADHD medications ay magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2025. Nagtipon ng Democrat governors upang magplano para sa susunod na eleksyon at palakasin ang partido sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Dumalo rin ang donors, interest groups at advocacy organizations sa kanilang pagpupulong. Nagplano ang Democratic governors ng mga estratehiya para sa 2028 at pagpaplano sa mga halalan ng gobernador sa 2026. Ang pulong ay isang pagkakataon para sa mga potensyal na presidential candidates tulad ni Governor Gavin Newsom ng California at Governor Gretchen Whitmer ng Michigan na makipag-ugnayan sa donors, reporters at iba pang mga operatiba. Pinag-usapan din ang mga paraan upang harangin ang ilang pulisya ni Trump. Kabilang sa mga inisyatiba ang paglaban sa banta ng autokrasya at pagpapanatili ng demokratikong institusyon. Pumasok na rin sa win column ang DNR Warriors at Judiciary Magis matapos magwagi sa kanilang laban kahapon sa UNTV Cup Season 11 Eliminations. Abang hindi pa rin natitinaga sa top spot ang Ombudsman Graphbusters na mayroon ng ika-4 na sunod na panalo. Ang detalye sa ulat ni Bernard Daddy. Mas agresibo at mas preparado. Yan ang ipinamalas ng DNR Warriors sa kanilang sagupaan ng DFA Emissaries sa UNTV Cup Season 11 Eliminations kahapon sa Paco Arena sa Maynila na nagtapos sa final score na 116-73. Nagpaula ng 6 na 3 si Brian Bangal na kumamada ng 24 points, 6 rebounds at 2 steals para pangunahan ng DNR sa kanilang unang panalo ngayong season. Nagambag naman si Mark Bruno ng 21 points, 5 boards, 8 dimes at 4 steals. Ayon sa DNR, desidido talaga silang manalo dahil aminado silang mahirapan silang bumangon kapag naging 3 na ang kanilang talo. Sa ilalim, and another cut by Rialdo. Sinabihan kami ni Coach na mag-usap-usap kami and gawin namin yung teamwork kasi yung teamwork ang naging kulang sa amin no last game.
po, basta po mag-work kami as a team, walang kanya-kanya, basta tatrabahuin namin step by step hanggang sa makaangat kami ulit. Sa ngayon, may isang panalo at 2 talo na ang Warriors, habang ang DFA ay may 0-2 win-loss record. Natutuwa kami na lahat ng pinagpagura namin sa practice nasunod. At masaya yung mga players, masaya yung team. Sabi ko nga sa kanila, pag maglaro tayo sa team, I think magiging successful tayo ngayong araw. Back to the drawing board muna po kami, no? Magkakaroon na sa adjustments po natin sa team. Definitely babawi ang DFA. Hindi pinayagang makaporma pa ng Ombudsman Graftbusters ang PhilHealth konsulta sa kanilang mainit na bakbakan sa second game. Ibinaon sa 66 points ng Graftbusters ang PhilHealth na umuwing bit-bit ang 4 straight win sa final score na 97 points. Best player of the game sina Carlo Gatmaita na umiskor ng 24 puntos at 5 rebounds. At si Paul Ladja na kumolekta ng 10 points, 9 rebounds at 6 na assist at steals. Sinunod ko lang ulit yung mga sinabi sa akin ni Coach na kailangan dumoble yung intensity ngayong second game sa PhilHealth. Mataas kumpiyansa namin kasi alam namin go hard kami sa practice Ang kay Coach Danny Florano, palagi silang naghahanda ng game plan, depende kung sino ang kanilang makakalaban. Na-execute namin yung mga game plan namin, lalong-lalo yung defense namin. Hindi bumitaw yung mga players ko. I mean, from the start to finish, ginawa nila talaga yung dapat gawin. Ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng PhilHealth matapos ang unang 2 sunod na panalo. Ang main concern namin dyan, defense. Ang laki ng in-score sa amin, 97. First quarter, nasa 30 plus sila. So, you can see na wala talagang depensa. Wala. Out-rebounded, outsmarted. Kailangan lang makapag-practice ng kompleto to prepare for another game. If we don't do that na makapag-practice kami ng kompleto, then failure to prepare is failure, preparing you to fail. Yun lang yun. Ipinakita naman ng Judiciary Magis na mas uhaw sila na masungkit na ang panalo matapos itanggi sa NHA Homemasters ang matagal nang inaasam na panalo. First quarter humataw agad ng 10 points si Chester the Elevator Tolomia para sa 8 points advantage ng Magis, 27-19. Second frame, buhat pa rin ni Tolomia ang Judiciary kaya ang kanilang double-digit na abante hindi matibag ng NHA, 47-34. Third kanto, bahagyang nakadikit na ang Homemasters at naibaba sa 5 points ang kanilang hinahabol. Subalit si Noverve na obra naman ang kumayod sa opensa ng Magis na mayroon ng 17 points sa quarter na ito, 68-61, labang pa rin ng Judiciary. Clemente, big shot by Clemente. Under 2 minutes and 48 seconds na ibaba sa 4 na puntos ang hinahabol ng NHA, 77-73. When the Obra this time keeping it alive. Mustre may Tolomia. Yun lang, kaagad namang may sagot na 3 si Tolomia. Sinika pa na maghabol ng NHA, subalit napako na sila sa 73 points hanggang tumunog na ang buzzer, 82-73, panalo ang Magis. Best player of the game sina Chester Tolomia na may 20 points, 6 rebounds at 2 steals. At si Edu Mustre na may 6 points at 9 rebounds. Si Mustre ang nagpahirap sa Homemasters sa paint area, lalo na noong last quarter. Yung aggressive namin ngayon, pinapakita namin. Saka yung depensa talaga yung pinaki sa amin ngayon. Sabi kasi ni Coach, kailangan namin mag-effort pa sa depensa para maganda yung pensa namin. Kasi tiwala namin sa kay Coach na maganda yung pinakita namin. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto na ang Judiciary sa Group B na may tig-isang panalo at talo, habang nasa ika-6 ang NHA na wala pang panalo sa huling 3 laban. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 15, versikulo 2 na nagsasabi, "Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso." At bago po tayo magpaalam sa ating balitaan ngayong araw, nais po natin na muling pasalamatan ng lahat ng bumubuo sa Anak TV Awards. Isa po ang UNTVC News na muling nabigyan ng pagkilala bilang isa sa mga programa na nagbibigay ng mga impormasyon at mga aral na angkop para sa mga kabataang manonood. Kaya aga, congratulations sa ating dalawa at syempre sa mga lahat ng bumubuo po ng UNTVC News, congratulations. At Anak TV Awards, maraming salamat po sa pagtitiwala na ibinigay nyo sa amin at umasa po kayo na patuloy po kaming magbibigay ng tamang impormasyon, walang kinikiligan na balita, patas po ang aming balitaan dito sa UNTVC News. Maraming salamat po sa Anak TV sa inyong recognition po na ito. Ang UNTV po, kasama ang mga news program ng UNTV ay mananatili po nakaisa ng Anak TV doon sa adhikain na magkaroon ng mga child-friendly program. Yes. Ang atin pong programa. At maraming salamat din po sa Anak TV sa nomination doon sa Net Makabata Star, sa amin po ni Ella, Luella de Cordova sa female category at sa male. Salamat po sa inyong recognition. Ang UNTV po, may recognition man o wala, magpapatuloy po doon sa pagkakaroon ng mga programa na magtuturo ng mabuting bagay sa ating mga manonood. Maraming salamat. Again, maraming salamat po, Anak TV Awards. Thank you so much po. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.